me something, it might just take the pain away. Eto na nga guys, at magluluto tayo ng spaghetti bolognese, diba? At ang gagamitin ko ay kalahating kilo lang na spaghetti dahil para lang naman to sa amin. Magmami, dalawa lang naman kami at sobra pa naman to sa amin. At syempre, yung resto ay kakainin din ito ng anak ko sa susunod na araw. Dahil may school, kaya naman sinusobrahan ko yung aming pagkain para may pagkain din siya sa next day, 'di ba? At eto na nga, at hindi ko na pinutol-putol yung ating spaghetti. Ginawa ko na lang diyan ay nung kumulo na ang tubig natin, syempre ilalagay na natin yung ating spaghetti pasta at ibababa natin paunti-unti. Dahil naman kapag binaba natin to paunti-unti guys, ay susunod naman siya, ganyan. Didiinan nyo siya para bumaba. Kung ayaw nyo putulin, kasi normalmente pinuputol ko to na pangdalawahan ang spaghetti para lumubog na siya kaagad dyan guys. Pero dahil yung anak ko nagre-request siya na kung pwede daw ay wag ko nang putulin yung pasta ng spaghetti. Para daw napipil niya na para tayong nasa Italia, 'di ba? Ganun daw kasi sa Italia, parang buo ang spaghetti mahaba pag nilalagay sa mainit na tubig. Kaya yon guys, sinunod ko naman kasi ayoko magtampo ang aking bibi damulag. Higanti ito. Anak ko, mas matangkad pa sa akin eh. Eto na nga ang ating gagamitin ng mga ingredientes na ilalagay natin, ilalahok natin sa ating masarap na spaghetti ngayon. Siyempre, wag natin kakalimutan ang tomato sauce, 'di ba? At yung maliliit lang na tomato sauce ang aking ilalagay, 2 brick. So, 200 grams bawat isang brick. So, ang total is 400 grams. At syempre, gagawa din tayo or magkakadkad tayo ng ating isang carrots na malaki yaman. Malaki yan guys, super duper, malaki at mataba. So, ito na nga, kadkarinan natin yung ating carrots para sa panglagay natin, isa sa mga ingredientes na ilalagay natin sa ating spaghetti. Nako guys, ang hirap nitong ikadkad. Napakasakit sa kamay, grabe, kailangan mo talaga idiin, 'di ba? 'Di ba? Ang hirap, kaya kahit ano-anong style ang ginagawa ko dito. Tayo pa lang. Kayo guys, kung gusto nyo na lang i-mini pimer, okay lang naman to, i-mini pimer nyo. Pero ako, mas gusto kong kinakadkad yung aking carrots na panlagay sa spaghetti. So, charan! Eto na nga ang resultado ng ating pagkadkad, diba? Ang sipag-sipag naman natin, mga nanay. At syempre, hindi mawawala ang ating sibuyas at saka bawang. At inuna ko munang i-preparar ang ating bawang. Hiwa-hiwain natin na maliliit na ganyan kasi depende sa mga achikiting natin na gusto nila yung hindi nila nakikita yung mga ingredientes guys, 'di ba? At siyempre yung sibuyas din natin. Kailangan may sibuyas din guys para masarap ang lasa ng ating spaghetti, 'di ba? At hiwa-hiwain din natin ito ng maliliit. Ginawa ko dyan guys, kalahati lang na sibuyas ang ilalaho ko dito dahil malaking sibuyas po ito. Kaya depende rin, o kalahati, 1/4, depende rin sa gusto ninyong sibuyas kung paano kayo maglagay sa inyong lulutuin ha. Kasi ako naman kasi guys, normal lang naman ang aking mga ingredientes. Dito hindi naman super duper madami, hindi naman super duper kaunti. So ganyan lang ang paghiwa ko. At ingat-ingat kayo sa inyong paghawak ng kutsilyo kasi minsan lalo na pag bagong ang kutsilyo, tasa ba ang tawag doon, ay talagang matalim. So ito na nga guys yung ating spaghetti at luto na. At syempre nilagyan ko muna siya ng tubig na malamig. At siyempre halo-haloin natin. At pagkatapos, patuluin na natin sa strainer. Tanggalin natin yung tubig dyan. At pagkatapos, para hindi siya magdikit-dikit guys, kaya yung purpose na ganyan,
para hindi siya magdikit-dikit. Kasi pag mainit guys, ang ating spaghetti kapag tinanggal natin sa tubig at hindi natin nilagyan ng malamig na tubig, magdidikit-dikit yan. Or kung gusto nyo naman, kapag natanggal nyo na yung tubig, na i-ano nyo na sa strainer, pwede nyo naman lagyan ng asayte or mantikilya habang mainit-init pa para hindi siya magdikit-dikit, 'di ba? Ganyan lang 'yun, guys. At ito na nga yung ating pagsimula ng paggisa ng ating mga ingredientes at syempre kawali o kaldero ang paglulutuan ninyo at ilagay na natin yung ating mantika or asayte at unahin muna natin ang bawang, guys. Depende sa pagluluto ninyo kung pwede naman gusto nyong unahin yung sibuyas ay pwede rin po. Ako kasi mas gusto ko yung inuuna yung aking bawang kasi nangangamoy. Nako guys, mas gusto ko yung may balat ang bawang. Kaya lang ito tinanggal ko. So, ito ang pinaka-ingredientes na kailangan na meron talaga tayo. Isa man lang sa ingredientes na to, pero por lo menos meron tayo para masarap yung ating niluluto, yung lasa ng ating niluluto, guys. 'Di ba? Ganyan na nga ang ating pagluto. At ito, papula-pulahin muna natin ito ng konti. At saka natin ilalagay na yung ating karne pikada. Kung wala naman kayong karne pikada, guys, or giniling na karne, ay pwede namang hotdog. At kung wala naman kayong hotdog, ham, or bacon, depende naman po yun sa inyo. O chorizo, depende sa gusto ninyong ihalo sa inyong spaghetti. At kung wala naman talaga ay wag na ninyong lagyan. Ako normalmente guys, hindi talaga ako naglalagay ng karne or panghalo sa spaghetti. Kasi ako naman kasi kung halimbawa may combination na may kakainin yung anak ko, ay doon na lang. Hindi ko na, ito nilagyan ko siya ng karne guys kasi wala nang ibang kakainin yung anak ko, kundi itong karning to at saka yung pasta ng spaghetti. Kaya ito lang ang kanyang kakainin. Kung baga ito lang ang kanyang pagkain. Pero kung may kakainin pa siya ng mayroon pang karne o piskado o halimbawa empanadilla or nuggets, ay talaga namang hindi ko na siya inahaluan. Pero kung ganito lang ang kakainin ng anak ko guys, kinukumpleto ko yung pasta. Halimbawa may karne, may gulay. Ganun ang ginagawa ko. Para isang kainan na lang niya. 'Di ba? Ganun lang yon. At syempre ilagay na natin yung ating carrots na giniling natin kanina or kinadkad. At syempre nung nilagay natin to ay pinatoasted ko muna yung ating karning giniling, kumbaga. At takpan natin para maluto siya kaagad, guys. Ganyan kasi ako pag nagluluto, madalian. Kaya naman, syempre gamit natin ang magic na takip para madali po siyang maluto. At lalagyan na natin siya ng ating pamintang durog. At syempre, lalagyan na rin natin ng asin or abi cream or yung chicken cubes or kaya beef cubes, depende po sa ilalagay ninyong pampalasa ha. At saka simple lalagyan din natin siya ng konting asin, konting toyo para may lasa din siya. At saka ang ating pampalasa, syempre ang pampabalance ay ang sugar. Ganyan guys. Ang ating, syempre ang pinakamasarap na spaghetti may konti siyang asukal. Ganun yan guys. Lahat ng may tomato sauce na lulutuan nyo or mga menu ninyo, lagi syempre lalagyan nyo lagi siya ng asukal para masarap, nababalance yung pinaka lasa niya, lumalabas talaga yung kanyang lasa guys. Yun ang ibig kong sabihin. At syempre yung toyo nga na binanggit ko kanina, kailangan nating lagyan din ito. Kung wala naman kayong toyo, okay rin naman yun guys. Ito naman kasi pampadagdag din ng lasa to. Kumbaga nababalance niya yung tamis at saka yung salt, yung salted na panglasa natin. So nababalance din siya at saka syempre kasi lalagyan natin ng tomato sauce. Yun. Pero ang lagi akong sinasabi guys, huwag niyong lalagyan ng patis. Iwasan nyo na kayong magpatis kasi maraming sakit ang naidudulot ng sakit
na ibibigay sa atin na sakit sa katawan natin. Okay, ang patis po. Yun ang sinasabi ko lagi sa inyo. At nilagay ko na nga yung ating 2 tomato sauce. At syempre, pag nailagay natin to ay halu-haluin natin. Ito parang tomato sauce, guys, yung nabanggit ko sa inyo, ha, is 400 grams ang total nito kasi bawat brick, bawat pack ay 200 grams ang kanyang kantidad. So, ito na nga at haluin natin ng konti dito. At kapag luto na natin ito, syempre, napakuluan na natin ng kaunti. Syempre, ilalagay na natin yung ating pasta, guys. At ilagyan ko siya ng konting tubig kasi nga ay gusto ng anak ko malambot na malambot. So, kaya para malambot siya ng malambot, nilagyan ko siya ng konting tubig, guys. Yan. Para bumaba yung kanyang liquid. Para masarap yung pinaka-resulta niya. Diba? Yan, ganyan. Yan na. Oh. Lumabas mas lalo yung kanyang aceite, yung mantika ng karne. Kaya yan. So, ilalagay na natin yung ating pasta dito, guys. Yan, paunti-unti ilagay natin. Tapos, haluin natin ng haluin. Pero dahan-dahan lang para hindi madurog yung ating spaghetti. At syempre, kung kulang ang inyong mga ingredientes, halimbawa ang asin o tsaka asukal, ay lagyan nyo pa rin, guys. Depende sa panglasa ninyo, ha. Yan ang lagi kong sinasabi. Depende sa panlasa ninyo. Kasi may mga pasta na iba-iba ang marka. So, depende rin po yun sa pagpapakulo ninyo, sa pagpalambot. Ang ardiente na spaghetti ay 8 minutes. Pero, ako, guys, sinusobrahan ko pa hanggang 10 minutes yun, guys. Kasi depende sa pasta na inyong mabibili na mga marka. So, eto na nga. At syempre, tikman na natin kung ano ba talaga ang lasa na niya. Diba? Ganyan talaga siya kasarap, guys. Nako, pag ako gumagawa ng spaghetti, guys, gustong-gusto ng anak ko, grabe. At eto na ang resultado ng ating spaghetti bolognese na napakasarap naman talaga. Tingnan nyo naman, diba? At nilagyan ko siya ng queso dyan, ralyao sa ibabaw. Dahil alam niyo naman, ang spaghetti napakasarap kapag may queso. O, diba? Sarap na sarap yung anak ko, guys. Grabe. Super duper. Nilagyan ko na siya dyan habang siya ay nag-i-study para hindi na siya tumayo, bumangon dyan sa kanyang kinakaupuan. Para hindi na siya maistorbo sa kanyang pag-i-study, guys. So, ganyan, kailangan din natin pagsilbihan ng ating mga anak para naman kapag nagkaroon naman sila ng pamilya ay mamahalin nila at igagay din nila kagaya ng paggawa at pag-guide natin sa kanila. Salamat sa